So guys, Urdaneta, Pangasinan tayo. Sala na kayo At ang gagawin natin ngayon ay kakaiba. Dahil medyo magandang panahon, pahihirapan natin ng konti ang ating mga birdie. Kasi kailangan lang natin na pahirapan ng konti dahil hindi ganun kadali ang karera na ating sasalihan. So medyo smashing na itong karera na to dahil nga tag-ulan ng panahon. So kaya sasanayin natin habang smash mag-training tayo na mag-training. Dahil kapag sumabay na sa track ang ating mga ibon guys, hindi na natin alam kung ano ang panahon na kanilang susuungin along the way. So let's wait and see. Urdaneta, Pangasinan tayo guys this day. So yan guys, palabas muna tayo ng Tarlac City, no? At siguro mga 1 hour. At mga 1 hour siguro guys, nasa throwing point tayo sa Urdaneta. So Urdaneta nga tayo, Urdaneta, Pangasinan. Dahil medyo intense ang laban ngayon, kaya minamayat-maya natin ang pag-training sa ating mga ibon. Lalo na't masisipag ngayon ang ating mga kasama. Hindi sila antok-antok sa kangkungan kagaya dati. Sabi nga ni Sir Reggie, kung gusto mo na magmagandang record ang ibon ay maging masipag sa pagsa-self-training. So wag na tayong bumase sa pagsabay-sabay lang sa track dahil siyempre ang ating mga ibon ay kailangan meron silang instinct na sila lang at kaya nilang umuwi at nang walang guide ng ibang mga kasama ng ibon. So guys, Moncada ang ating area na, no? At going San Manuel and Rosales na po tayo nito. Alright guys, at about 6:56 AM, so entering Pangasinan tayo guys. At kalalampas lang natin sa bayan ng San Manuel, Tarlac, the last town proper of Tarlac province. So entering na tayo sa Rosales, Pangasinan guys. So in just a couple of minutes guys ay nasa Urdaneta na tayo niyan. So siguro mga 10 to 20 minutes ay nandun na tayo sa throw point. Walang bundok na nanita. So guys, entering tayo sa Pangasinan. Ito, Rosales, Pangasinan. So welcome. At in just a couple of minutes guys, nasa Urdaneta na tayo. Villasis, Pangasinan tayo guys. Ito nga ang tinatawag na vegetable bowl of Pangasinan. So just one town away. Ang galang na tayo sa throw point natin, Urdaneta, Pangasinan. At naghahanap lang tayo guys ng maganda-gandang place na pagre-releasan sa ating mga ibon. So exactly 7:13 nga, nandito tayo sa Urdaneta. At for sure ay maganda-ganda ang gagawin nating release sa ating mga ibon dahil mukhang maganda ang panahon ngayong mga oras na ito. So wait lang tayo guys. Tapos tayo ng going to Dagupan. At dito tayo maghahanap. Mukhang medyo maluwag ang pag-ahagisa natin dito. At walang high tension wire na pwede sumerda yung mga ibon natin. Ano? So iiwasan natin ang matataas na high tension wire na yan guys. Upang sa ganun ay magsisiguro nating safety ang ating mga ibon sa kanilang dadaanan at hindi sila nakakaramdam ng sakit ng katawan while going home. A few moments later. So guys, with the gang, ang Father NH, JNH, Father and Son at Boloslop. Kasama natin ngayon guys magre-release dito sa Urdaneta, Pangasinan. So look at the area guys. It's kind of cleared and may magsa-shoutout na ating kalapatis dito. Ayan. So wait lang kayo guys at i-update ko kayo sa kaganapan ng ating throwing dito sa Urdaneta, Pangasinan. Ito, galing na sa Rosario La Union to yan. So
guys, ayan na. Just a couple of minutes or seconds guys. So 20 seconds. At magre-release na tayo ng ating mga ibon. Unahin natin ang dalawa guys. Let's wait and see. Na? One, two, three. Yeah! Boss, boss! Yes, nagkumahos! Yan na, ay! Sakit yan. At medyo nagkakahiwa-hiwalay sila guys sa kanilang paglipad. So kita nyo naman, ayan. At siniguro natin guys na wala na ang seserga, ika nga. Ayan ang mga ibon at palalayasin muna natin sila dito sa area bago natin pakawala ng ating mga birdie. So siyempre special toss nga yan, ayan. Iniwanan natin ang ating mga ibon. So malalaman na naman natin, may humihiwalay sa mga birdie natin. Ayan, isa silang kumpol guys. So makikita ninyo guys ang pagbulusok ng ating mga ibon. May humihiwalay na 2-3 ibon. Ayan, humihiwalay sila guys ang mga 3 ibon na yan. So ayan nga ang ating mga birdie. Nakahiwalay nga yung 2 na to, 3. So ayan nga at maganda-ganda ang sinag ng araw. So may humihiwalay nga na 3 or 4. Yan, may sumabay na sa kanila. 6. Ayan at medyo umiikot-ikot pa sila rito. Pero alam na nila ang destination nila guys. Going south na sila, ayan. Ayan, so nakikita ninyo guys ang ating mga ibon. May umabalik na isa. Ayun, yung isa mukhang doon dito natitira sa Pangasinan na yun. Humiwalay at pumatong na doon. Na hindi kayang lumipad talaga guys. Kaya sinasabi ko na ikondisyon ng mga ibon. At ayun, dumapo na nga isang kasama nila. Hindi ko alam kung kanino yung ibon na yun. So ayan yung mga ibon natin na umiikot-ikot pa. Tumutuldok talaga sila. Pero sabi ko nga, parang gustong bumalik. So shoutout nga pala sa ating mga kalapatid dyan, Bolos Lop and JNH. So, meron po tayong bisita, si Sir. Mukhang kalapatid din si Sir at nag-enjoy din siya sa ating ginawang training. Ay, manok pala kay Sir, mas magaling siya magkondisyon. Yan ang mga mananaluhin, yung mga nagkokondisyon ng manok. Yan, so mukhang dito natitira ang mga ibon guys. Ayaw na umalis dito. Paikot-ikot dito. Mukhang kailangan ng rescue na sa akin. Mukhang napapatunayan yung sa akin na nagdadala sa Alapa uwi ah. Ayan. Arer, boy. Wow, ang ganda naman. Sandali lang po. So ayun na nga guys, dumire-diretso na ang mga ibon. So in just a couple of minutes, yung sa akin naman ang ipapakawalan natin. So i-special toss ko nga ang aking mga ibon dito. Ako mag-release. Ayan, so sige, kaya tana dito. ayan na, mukhang ako dating masipit. Okay. ayan, nagkumahos. Yes. 2, 4, 6, 8, 10. So ayan nga, kasama nila si Kumpol, ang walang ike, ay ang walang buntot. Ayan. Matinig na, sadly, naman dinurok yan eh. Yan ang sinasabi ko, mukhang nagiging guide yung mga ibon ko. Hahabulin yung mga ibon nila guys. Guys, mukhang hahabulin ng mga ibon na to, yung mga ibon nila. Ayan. Wala na, nawala na kaagad. In just an instant. Nako, yari, sinasabi ko na nga ba, inintay sila. Ito ang kanila, bumalik. Nauna pa yung mga kalapati ko guys, hinabol na sila, yan no. Ayan, hinabol na sila. Opo, ayan, shoutout po kay Kuya. At isa ring mahilig din na nag-aabang ng kalapati. Yan, sa Tarlac po. Tarlac po. Ayan, bumalik pa yung mga ibon ko para sunduin yung mga ibon nila. Ayan, kaya nga sinabi ko na huli na namin yung sa amin. Pero
Mukhang nagkita-kita pa rin sila. Iba talaga magkakasama, walang iwanan. Sa pagtropa-tropa. Balik sa belly ng takatamo ha. Bumalik talaga yung mga ibon ko para sa kanila. Ayan. Ayan o. Tama nga ang nangyari guys. Ayan. Ang magiging guide. Ang mga ibon ko. So yun na guys. Dire-diretso na yung mga yan. Nakikita ko na yung way nila. Pero kung umikot man yan, hindi na babalik banda rito. So yun lamang guys, at abang-abang naman tayo sa pag-uwi ng ating mga ibon sa ating baratang kulungan. 1 eternity later. So ayan guys, at in 2 days race na ating ginawang training sa Urdaneta, sa kompleto ang ating mga ibon, 10 out of 10. At meron nga tayong night bird. Ayan. So ngayon lang tayo nakapag-update guys, dahil nga medyo na busy tayo at may nakalimutan tayong okasyon sa araw ng pagte-training. Ang night bird, sobrang busy kagabi, hindi ko na siya na-videoan. At sa kabila ng dilim ng panahon, abay bigla ba naman lumagapak dito sa ating baratang kulungan at pumasok. So literal na night bird nga itong anak ng ating Edwin Muli. At napakatindi. Talagang gumagawa siya ng record. At yan na nga ang huling-huling dumating. Ang akala ko nga ito lang ang nawawala guys. Pero ngayon lang yan dumating guys, yung ibon na yan. So medyo stress ang ibon dahil ginawa niyang 2 araw ang training sa ating Urdaneta. Anyway, not too bad dahil kumpleto pa rin ang ating 10 birdie. So sa kabila ng pabalik-balik na sila doon dahil sa sungit ng panahon, ay nangyari pa rin ang hindi inaasahan. So ngayon talaga kailangan lang na i-kondisyon ng maayos ang mga ibon upang siguraduhin na sila ay makabalik sa inyong baratang kulungan. Kasi hindi natin alam ang mga hirap na dinaranas ng mga ibon while they are flying along the way na uuwi sila ng kanilang baratang kulungan. Pero bilib talaga ako rito sa ating Edwin Muli. Nainuyan tayo kahit gabi at nakakagulat na lang biglang pumitik ang ating trapdoor. Yun pala ay may biglang bumabang kalapate. So yun lamang guys, ang inyong lingkod, The Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our life. Bye for now and God bless.